cancer. Focus tayo sa totoong issue ng pamahalaan natin. At ngayon nga, syempre, mang-aasar lang tayo ng konti, bahagya lang. Mang-asar tayo ng bahagya, mga bossing. Kasi si Inday Sara, marami na naman pinaiyak. May pinaiyak na naman si Inday Sara dahil nung araw ng kagitingan nung Huwebes, kahapon po yan, kasi Biyernes ngayon eh. Sabado na. Kasi nung Huwebes, araw ng kagitingan, Day of Valor, si Inday Sara ay bumalik ng Davao para pasinayaan yung isang mahalagang okasyon sa bayang Pilipinas dahil kine-commemorate yung tapang ng mga ng mga ninuno natin na lumaban sa Amerikano, sa Hapon, sa mga Kastila, yan. So nandiyan dyan si Inday Sara para pasinayaan yan at nakita nyo naman, presko, nakita nyo yung energy secretary natin si Roque, mukha ng merong 50 apo. Biglang nagsitandaan yung mga cabinet secretary ni Bongbong. Hirap kasi maging cabinet secretary ka tapos walang direksyon. Ang hirap na kaya nagmumukhang tanga yan sila Roque at kung sino-sino pa. Kahit yan si Gatchalian kaya nagmumukhang tanga rin sa kanyang pagbibigay ng ayuda kasi wala naman talagang direksyon, wala namang binibigay na utos yung presidente. Bahala sila sa buhay nila, kanya-kanya, kaya labo-labo. Kita naman ng Inday Sara natin, lahat bumabanat dyan, bumabanat ang mga senador, mga congressman, mga makakaliwa, lahat, pero kitang-kita nyo naman presko, di ba? Unbothered. Ayan, kaya pakinggan natin yung kanyang mga pang-uurat. Ang galing talaga nito ni Inday Sara. Minsan nang magsalita, bumubula ang bibig ng mga taga Malacanang. Nagbigay lang siya ng mga ilang salita patungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas. Nagsipag-iyakan na sila. Inday, ano ba masasabi mo dito sa mga nangyayari sa bayang Pilipinas? Panoorin natin 'tong mga bossing at sabay-sabay nating tawanan. Etong mga bumubula ang bibig ngayon na mga tagapagtanggol ng pinakatangang presidente sa buong mundo. Pasok? Sadly, the state of the nation has failed the Filipino soldier. Kung nakikita nyo, there is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interest ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Ma'am, with regards sa itong araw ng kagitingan, how crucial it is, ma'am, nga taliwala sa kadugay na sa panahon, ma'am, nung sakripisyo itong mga war veteran that we will continue to remember their sacrifice. Yan, nagsalita si Inday Sara dahil ang pinag-uusapan dito yung katapangan ng mga war veteran. So, saan nangyayari ngayon sa bayan natin Pilipinas? Sa tingin ba ninyo, yung mga sakripisyo nung mga namatay na mga lumaban sa katiwalian, lumaban sa mga mananakop, lumaban sa mga Hapon, sa mga Amerikano nung panahon na sinasakop tayo. Sa tingin ba ninyo, saan nangyayari ngayon? Yung mga namatay, nagsakripisyo ng buhay, sa tingin nyo masaya sila? Yung mga buhay ngayon na nandiyan pa, sa tingin nyo masaya sila sa nangyayari sa atin? Di ba? Tingnan mo, yung mga nanakop sa atin, yung mga bumalahura sa atin, sumakop sa bayang Pilipinas, yun ang kinakampihan natin ngayon. Amerikano, di ba? Mga Hapon. Although yung Hapon, wala naman silang interest sa Pilipinas, pero mainly, yung mga Amerikano. Interest ng mga Amerikano, samantalang ang daming pinatay ng mga Amerikano nung panahon, ang daming mga Pilipino ang pinatay ng mga yan. Hindi ba? Ang galing-galing nga ni Pangulong Duterte kasi hindi niya nakalimutan yung mga krimen na ginawa ng Amerika sa bayang Pilipinas. Meron silang ninakaw ng mga kampana sa atin, the Balanggi Gabel. Grabe daw yun. Yung pagkuha nila doon sa Balanggi Gabel na yun, ang dami daw nilang minasakir na kung saan nandiyan yung mga kampana na yan, yung mga tao dyan minasakir daw nila. Hindi nakalimutan ni Pangulong Duterte yun. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Binawi niya yung mga kampana na yun at nabawi niya yung 2 kampana yun. So tinuligsa ni Pangulo, yan. 'Di ba? So si Pangulong Duterte, nung siya ay presidente, nagbigay siya ng pugay sa lahat ng mga nagsasakripisyo sa bayan. Ang sabi ni Pangulong Duterte, ang foreign policy ni Pangulong Duterte is Filipino first policy. Wala siyang pakialam sa interest ng Amerika, interest ng China, interest ng Japan at kung sino-sino pa. May pakialam si Pangulong Duterte saan? Sa interest ng mga Pilipino. Kaya anong ginawa ni Pangulong Duterte? Minamaliit tayo ng Amerikano, hinahawakan tayo ng Amerikano sa leeg. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Tinabla niya yung mga Amerikano. Nagalit ang Amerikano. Sabi ng Amerikano, hindi ko kayo bibigyan ng armas. Sabi ni Pangulong Duterte, di wag. Ulul. Ayaw mo, wag mo.
Tanggalin niyang visiting forces agreement. Kayo lang naman na natututo sa amin. Wala naman kami natututunan sa mga itinuturo nyo. Mantakin mo, ituturo sa atin ng Amerika dyan sa mga sa visiting forces agreement kung paano gumamit ng mga high-tech na gamit. Wala naman tayo nun. Buti sana kung binibigyan nila tayo nun. Ang ginagawa nila, nag-visiting forces agreement, tapos balikatan exercises. Tapos pinapagamit nila yung mga Pilipino ng mga high-tech na mga barel, high-tech na mga kung ano-anong mga gamit pandigma. Tapos, syempre, sasabihin nilang ganda, no? Ganda. Bili kayo. Bili kayo para magkaroon kayo. Naturuan na namin kayo kung paano gumamit para magkaroon kayo ng gamit, bumili kayo. Hindi naman sila nagbibigay sa atin ng gamit. Pag umalis man sila, dala-dala naman nila yung mga gamit na pinahiram nila sa atin. So sila lang ang nakikinabang sa atin kasi bibili tayo ng gamit or kung hindi man, nakikinabang sila sa survival natin, yung ating survival expertise. Kasi yung mga Pilipino, yung mga sundalo natin, sanay yan sa bundok talaga. Kahit 2 linggo, meron nga silang tinatawag na Hell Week. Ibig sabihin, 1 buong linggo silang hindi matutulog. Mag-o-operate lang sila. Ganyan kagaling yung mga sundalo natin. So sila matututo sila sa atin ng survival. Tapos tayo, matututo sa kanila ng mga high-tech na mga gamit. Tapos wala naman tayo nun. So sabi ni Pangulong Duterte, tanggalin na yan, visiting forces agreement. Kung gusto nila, magbayad sila sa atin kasi natututo sila sa atin nagmatigas si Pangulong Duterte, ganun hindi mo ako bebentahan ng armas, binabayaran ko naman yan. Dito ako pupunta sa China. Dito ako pupunta sa Russia. Anong ginawa ng Amerika? Di sabi, hindi na, bati na tayo. Bati na tayo, wag na, sorry na. Diba? Ganun si Pangulong Duterte, ayaw mo sa akin. May mga iba pang tao dyan. Edi friends to all, yun ang foreign policy ni Pangulong Duterte. Kaibigan mo lahat, di mo naman kailangang awayin Kung makakatulong sa'yo, bakit mo aawayin? Walang-wala ka na, ikaw pa yung mayabang. Wala kang capability na makipaggera, ikaw pa yung pinakamatapang manghamon. Wala kang capability para anong tawag dito sa pagdating sa ekonomiya. Umaasa ka man sa labas. Ikaw ang numero 1 importer. 'Di ba? Importer, tayo ang bumibili, hindi tayo ang nag-i-export. Tapos magyayabang ka. Karamihan ng mga dito, ginagamit nyo rito, nanggagaling sa bansa namin, tapos yayabangan mo ko. Karamihan ng mga ibinibenta mo, binibili ko, tapos yayabangan mo ko. Di ba? Yun ang masama rito kasi sa atin. Nung panahon ni Pangulong Duterte, walang ganyan. Sabi niya, kaibigan ko lahat yan. Amerika, kung gusto mo maipagkaibigan sa akin, pumila ka. Kasi nakikipagkaibigan sa akin China, nakikipagkaibigan yung Russia, gusto mo rin maipagkaibigan, di good. Bakit ko kailangang awayin yung China dahil kaaway mo? Bakit ko kailangang awayin yung Russia dahil kaaway mo? Buti sana kung visa-free kami sa inyo. Hindi naman. Hindi ba? Ganyan kagaling ang mga Duterte. Kaya ito sinasabi ni Inday Sara, nasayang talaga yung mga sinakripisyo ng mga bayani natin na lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Ganito lang ang ginagawa ng mga taga-gobyerno ngayon. Yan ang nire-reaksyonan ni Inday. Especially ma'am, kanisa to ang mga kabatanunan po. Okay. Napakahalaga ng ating commemoration ng Araw ng Kagitingan ngayong araw na ito dahil kailangan natin maalala at kailangan malaman ng ating mga anak yung sakripisyo ng sundalo para tayo ay mamuhay ng mapayapa dito sa ating bansa. Pero sabi ko nga kanina doon sa aking speech, sadly, the state of the nation has failed the Filipino soldier. Kung nakikita nyo, there is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interest ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Pangalawa, yung dahan-dahan na pagbalik ng insurhensiya. Nakikita natin na merong mga iba't ibang skirmishes sa mga lugar at nakikita natin doon. Katulad niyan, ang dami mga Pilipinong sundalo, intel operatives, ang nagbuwis ng buhay para labanan at ihinto na yung insurhensya. Isa kasi sa problema ng Pilipinas, yung insurgency, yung NPA, yung CPP, yung mga sumusunog ng mga cell sites, ng mga construction na equipment, salot yan sa bayang Pilipinas. Ang dami nang namatay sa ambush ng mga kasundaluhan at kapulisan. Sa operations, ang dami na rin mga nagbuwis ng buhay. Ilang taon na yung insurhensya sa atin. Sa buong mundo, tayo ang may pinakamatagal na insurgency. Sa buong mundo to ha. Research nyo.
Oo, ang insurgency sa atin, ano na, tila mo more than 50 years old na yata o 50 anyos na. Napakatagal na hindi natin mapatay-patay. Hindi natin maubos-ubos. Ang dami nang nagbuwis ng buhay sa mga mahal natin sa buhay, lalong-lalo na yung mga asawa, anak, mga manugang na mga sundalo, ang dami ng mga nangamatay. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, halos mauubos na yan, biglang nakipagkasundo itong gobyerno. Biglang nakipag-ceasefire yata talaga itong gobyerno at nakipagkasundo. Kita mo, buhay na buhay. Nung mga nakaraan lang, nung panahon ni Pangulong Duterte, meron kang mga nakikita na mga nangangamatay na mga estudyante? Wala masyado, matindi ang operasyon noon. Kaya dahil sa tindi ng operasyon, sa tindi ng pressure ng gobyerno sa mga makakaliwa, yung mga makakaliwa, napilitan na silang maglapag ng armas at bumaba na sa kabundukan. Ang dami nating surrenderies noon. Ngayon, ganyan din ang nangyari sa Tokhang, mga bossing. Dahil nga matindi na ang pressure ng gobyerno sa mga durugista sa Pilipinas, nagkusa na silang sumuko at nagpakulong at nagparehab. Kesa manlaban sila at maging malamig na bangkay sila. Hindi ba? Yan yung magagandang naidulot ng mga nagawa ng mga nakaraang administrasyon. Ngayong administrasyon na to, tingnan mo. Marami na bang mga sumuko ngayong administrasyon na to na mga adik? Marami. Puno ba yung mga city jail natin ng mga na may kaso ng droga? Walang nahuhuli. Maraming nahuhuling drugs pero walang nahuhuling mga nagdodroga at saka ng mga drug lord. Oo, legit yan. Tingnan ninyo, alitagtag, di ba? Sa history ng buong Pilipinas, ngayong panahon na ito, nakahuli ng tone-tonelada, hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, hindi lang 3 beses. Oo, samantalang, yung makahuli ka lang ng 1 tonelada, sa buong history ng Pilipinas, yan na yung pinakamarami. Sa administrasyon ngayon, tone-tonelada, tuloy-tuloy. Nung panahon ni Pangulong Duterte, walang ganyan. Bakit? Walang supply. Walang supply nung panahon ni Pangulong Duterte. Dahil sa pressure ng gobyerno, dahil sa political will ng gobyerno para tugunan ang problema natin sa droga, anong ginawa ng mga adik? Di ba? Yung mga kapitbahay yung adik, it's either umalis sila sa lugar ninyo na ngayon nagsibalikan na, or sumuko sila, isubmit nila yung sarili nila at magpa-drug test sila ng kusa. Tama? Ganyan din sa mga insurgencies, sa mga NPA. Dahil sa tindi ng political will ng gobyerno para wakasan ang insurhensya sa Pilipinas, anong ginawa ng mga rebelde? Bumalik sila. Tapos si Pangulong Duterte, binigyan sila ng bagong simula. Ang problema, walang continuity. So baka ngayon, yung mga binigyan ni Pangulong Duterte ng bagong simula, baka nagsibalik na naman dyan. Kita ninyo, nung nakaraan, ilang mga estudyante na yung mga nakikitang patay, ilang mga estudyante na yung mga nahuhuli na inaabandona ng mga kasamahan nila. Galing na ito sa mga mayayamang universidad. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, lipana na naman yan sila. Ngayon sinasabi ni Inday na nasayang yung pagod ng mga militar, ng mga retiradong matatapang na mga uniformado, nasayang yung effort. Bakit? Kasi mauubos na Putang ina niyan. Mauubos na. Tapos gusto mong i-expose si Mary Grace Piatos na nagbibigay ng impormasyon laban sa mga makakaliwa. So talagang ngayon makikita mo, dahil makikita mo nagsasalita si Ridon, aktivista, yung mga makabayan, aktivista, si Leila de Lima, di umano kamag-anak or tiyahin yan yung asawa ni Joma Sison. So kung makikita mo, lahat ng nagsasalita, puros mga anti-Duterte. At pag anti-Duterte, it's either addict yan, corrupt yan, o komunista yan. Ganun lang yan. Walang anti-Duterte na mabait. Kasi, huwag nyo sabihin na si Pader, anti-Duterte mabait. Hindi mabait yan si Pader. Maniwala kayo. Oo, kasi kung mabait yan si Pader, walang ibang gagawin yan kung hindi mangaral ng salita ng Panginoon. Oo, hindi niya aatakihin yung mga tao sa politika dahil hindi naman sila political. Ang trabaho ng mga spiritual na tao is yung ating spiritual state kailangan mapalakas pa nila. Kumbaga, ang nilalabanan ng mga nasa politika yung problema ng tao, ang nilalabanan ng mga relihiyon, simbahan ay yung demonyo. Yan problema. Pucha yan. Yung demonyo, yun na nagpapalamon sa kanila. So yan ang masama ngayon. Di ba? Tingnan ninyo sino mga nagagalit sa Duterte. Yan lang mga yan. Wala nang iba. Ang recruitment ng ating kabataan dito sa grupong NPA. At pangatlo ay yung faltering
ng Bangsamoro peace process. Nakikita din natin dito na na-agitate na yung grupo. Mabigat yan. Mabigat yung binitawan ni Inday na yan. Saklaw ni Inday lahat insurgency. Tapos pati Bangsamoro, yung community dyan sa BARM, yung agawan ng kapangyarihan dyan, yung pakikialam ng pamahalaan natin sa BARM, yung pakikialam sa pera ng BARM. Nako, magiging malaking gulo yan. Pag sumabog yan, hindi natin yan mapipigilan mga bossing. Alam ninyo, marami ako sana ikukwento tungkol sa BARM kung bakit hindi fit ang BARM sa klase ng gobyerno na meron tayo. Kasi mga dato-dato ang tao dyan, royalty ang mga tao dyan, may sarili silang batas. At yung mindset, kaugalian, batas ng Muslim, ng mga kapatid nating Muslim, lalo na yung mga sinauna pa na hanggang ngayon yun pa rin yung sinusunod nila, hindi akma sa sa ating form of government. Kaya nagkaroon sila ng sariling autonomy, 'di ba? Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, 'di ba, yung BARM. Kaya nagkaroon ng BARM kasi nga kahit anong pilit natin, hindi talaga kakagatin or yayakapin ng Bangsamoro yung gobyerno natin. Because itong mga Bangsamoro na to, panahon pa ng Kastila, hindi yan sila nasakop ng mga Kastila. 'Di ba? Ang Kastila, Kristyanismo, hindi sila nasakop ng Kastila kasi nga talagang exact opposite yung paniniwala. At yung itinatag na republika, simula pa, hindi talaga magfi-fit sa sa mga batas, sa pamahiin ng mga kapatid natin dyan sa BARM. Kaya sa tagal na panahon, nagkakaroon ng gulo dyan para magkaroon ng kapayapaan dyan. Na natin sila. Pabayaan na natin sila na gumawa ng sarili nilang batas, maghalal ng sarili nilang mga leader. Pilipinas pa rin sila, part pa rin sila ng Pilipinas, pero meron silang autonomy. Ganyan ang nangyari dyan. So ngayon, alam nito ni Inday na nagkakagulo na yan at it's a time bomb waiting to explode. It's a ticking time bomb, sabi nga nila. Na kung hindi mapofocus yan, mapaprioritize yan, wala, sayang yung mga pinaghirapan nung mga dati pang mga nag-usap-usap na mga taga-gobyerno at saka taga-Bangsamoro para magkaroon ng kapayapaan dyan. Pag sumabog yan dyan, wala na naman. Ang Mindanao, wala na naman. Magiging magulo na naman. I-research niyo yan. Ang MILF dahil hindi na nasusunod kung ano man yung mga napag-usapan at nakikita nila mabagal yung pagbabago doon sa kanilang lugar. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.
palakpakan. Pagmalibanatan, banateros ang sigaw. Katotohanan